salita ng Panginooy kanilang itinakbil, at sila'y nagdaragdag at nagbabawas ng salita, sapagkat sariling daan nila kanilang ginagawa. Sila'y nag-anyo lamang na mayroong kabanalan, at kapangyarihan nito ay kanilang tinanggihan, sapagkat sila ay lumayo sa orihinal na salita. Ayaw nilang mabuhay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sila'y gumagawa kanya-kanyang relihiyon. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kalooban niya.
Dali, Pastor. Chat pwede na tangtang. Ayun. Kung nawala man sila. Ato parang signal na mayroong problema. Sige po. Amen. Puri ng Panginoon. At Pastor, narinig niyo ako dyan? Narinig niyo ako dyan? Konti. Narinig kita. Meron po. Narinig niyo ako? Okay. So, teka lang Okay. At kung narinig niyo ako, ibig sabihin, pasok na siya sa audio at nakakalabas na siya sa live. Teka lang Pwede kayo magsalita, Pastor. Testing lang, testing. Pwede kayo magsalita. Okay, Inintay ko meron. Medyo basag yung boses. Magandang hapon sa bawat isa. Okay, at mga kapatid, at meron tayong guest speaker ngayon, si Pastor Cinco Rain Lut, Pastor Lut. At kasama natin siya ngayong gabi sa mga kapatiran na sa ministry nito at saka mga sumusubaybay. Siya po ang guest speaker natin ngayong gabi. At hindi tayo magtatagal para tayo makarami at tawag doon, makadako tayo sa salita ng Diyos. At bibigay ko sa kanya ang panahon sa oras na ito para siya makapagbahagi sa atin ng konting pagkaing espiritual. Puri ng Panginoon sa gabing ito. Pastor, pwede na po kayo magsalita. Okay. Bigay ko na po sa inyo pagkakataon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa hapong ito na tayo po ay nagkaroon ng ganitong uri na pagbabahagi sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng live streaming. At una sa lahat, maraming salamat sa invitation niyo po, Brother Gio, at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon sa bawat isa. Isang kagalakan din po na maging bahagi sa una sa lahat, maraming salamat sa invitation niyo po, Brother Gio, at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon sa bawat isa. Isang kagalakan din po na maging bahagi sa anong nangyari na feedback. Hello. Okay, so tuloy tayo. Sa hindi po magtatagal, babasa po tayo ng kasulatan. Ang scripture din po natin ay babasahin natin dito sa
Psalms chapter 133, 1 and up to 3. Sabi ng scripture, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the birds, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life evermore." Next scripture, Ephesians chapter 4, starting the verse 4 to 7. "There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of gift of Christ." May the Lord add a blessing by the reading of His Word. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay halubos nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Lord. Salamat, Panginoon, sa sandaling ito, Lord, na kami ay nagkaroon ng pagbabahagi ng iyong salita, Lord, sa habang kami ay makikinig sa iyong banal na salita, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga tagapakinig, Panginoon, saan mang dako sa mundo, O Lord, na nakakarating ang live na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at bigyan mo sila, Panginoon, ng pangunawa sa iyong salita, Panginoon, at maging ngayong habang lingkod sa hapong ito, Lord, na yung gagamitin, Lord, as a mouthpiece this evening, Father God. We pray, Lord, that you will anoint him, Father God, na ang kanyang mga bagay na kanyang bibigkasin, Lord, ay hindi manggagaling sa kanyang sariling pangunawa, Lord. Ito ay galing sa iyong leading, sa iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, at ito ay aming samot dalangin, Panginoon, at binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord once again. Magandang hapon. At una sa lahat, gusto kong ibahagi ang pamagat na ito ay tinatawag sa message, The Perfect Unity. At nais ko lang pong ibahagi, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng mensahe patungkol sa tinatawag na perfect unity. Dahil sa ating panahon, maraming uri ng tinatawag na unity. May mga pagkakaisa na kung saan ay sa bawat grupo, sa bawat organisasyon o sa bawat sikta, mayroon tinatawag sila na pagkakaisa. At kahit sa natural na bagay, sa hayop man o sa kalikasan man, dapat mayroong tinatawag na pagkakaisa. Pero ang kaaway po, mga kapatid, ay talagang napakatuso at gusto niyang i-pervert yung tinatawag na perfect unity. So, para malaman natin kung anong pagkakaisa na mayroon tayo, dahil ang Diyos ay talagang kailangan niyang maging magkakaisa tayo. At kailangan nating malaman, mga kapatid, kung ano ba talaga ang totoong pagkakaisa according sa mensahe. Dahil ang mensahe po ay hindi po ito nagtuturo sa atin ng pagbahabahagi, hindi po nagtuturo sa atin na maghiwa-hiwalay o magbukod-bukod, kundi ito po ay nagtuturo sa atin kung paano tayo magkakaisa. At yan po ang mga bagay na pag-usapan natin sa hapong ito. Dito sa binasa natin po sa unang scripture sa Psalms, sabi niya dito, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." At itong tinatawag ni King David na pleasant in the sight of God, yung tinatawag na mga kapatid na nananahan na mayroong tinatawag na pagkakaisa.
At kung titingnan natin ang isang pamilya, kapag nakita natin ang isang pamilya ay nagkakaroon sila ng pagkakaisa, lalo na sa mga anak na nagkakasundo at nagkakaisa sa lahat ng bagay, ay talagang napakagandang pakinggan at napakagandang tingnan at napakagandang maging halimbawa doon sa kanilang mga taong nasa paligid nila. Dahil kung kapag ang isang pamilya ay nagkakaroon ng tunay na pagkakaisa, ay nandoon yung tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, tunay na kasaganahan kapag ang isang pamilya ay tunay na nagkakaisa. Pero kung ang pamilya ay hindi nagkakaisa, nagkakaroon ng bangayan, nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng kahit anong bagay na hindi maganda, ay naging hindi magandang halimbawa rin sa lahat ng tao o sa mga kapitbahay. At lalo na dito sa tinatawag, mga kapatid, na paglilingkod natin sa Panginoon, napaka-importante po na tayo ay naging nagkakaisa sa lahat ng bagay. Hindi lang po nagkakaisa sa isang simbahan. Hindi lang po dapat tayo nagkakaisa sa isang tinatawag na pananaw. Dapat tayo po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. At nais kong banggitin yung 4 na uri na pagkakaisa. At yan po ay I believe na maging pagpapala sa lahat ng mga nakikinig. Dahil dito po sa tinatawag na end time circle, maraming beses na ipinangaral sa lahat ng mga ngaral sa mensahe ang pagkakaisa. Pero kung titingnan natin ang tinatawag na realidad, ay bukang bibig lang ang naging sinasabing pagkakaisa. But in reality, hindi totoong nagkakaisa. Kaya kailangan ito nating malaman o mabigyan ng pansin dahil ito po ay importante. Kaya sabi ng Psalms, "Behold how good pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the herd that ran down upon the birds, even Aaron's birds that went down to the skirts of his garments." Kagaya daw ito ng isang mamahaling tinatawag na ointment. Yung ointment, mga kapatid, ito ay pabango na ibinuhos doon sa ulo ni Aaron at ito ay bumaba hanggang doon sa kanyang mga damit. Kaya sabi ng scripton, "As the days of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for the Lord's commanded the blessing, even lives evermore." In other words, mga kapatid, kapag ang iglesia ay nagkakaisa, ay isusugo ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iglesia. At hindi lang pagpapala, mga kapatid, sa physical na kalagayan na tayo ay magkaroon ng kalakasan sa ating katawan, magkakaroon ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Hindi lang pagpapala sa pinansyal, hindi lang pagpapala sa ibang bagay, at ang napakahalaga, mga kapatid, ang pagpapala sa bawat isa sa ating mga kaluluwa. At yan ang salita ng Panginoon. At sabi ng Bible, sa Ephesians chapter 4, "There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling." Pag sinabing one body, ito ay tumutukoy, to make it short, the long story, ang one body na tinutukoy ni Pablo, ito po ay ang katawan ni Kristo, which is the church, which is the bride. At ang iglesia, mga kapatid, dapat nagkakaroon sila ng one spirit. At hindi espiritu ni pastor, hindi espiritu ng sinong magigiting na mga ngaral, dapat espiritu po ni Kristo ang nanahan sa iglesia. At kung ang totoong espiritu ni Kristo ang nanahan sa iglesia, tunay po na ang iglesia ay magkakaroon ng pagkakaisa. Dahil iisang espiritu po ang naglilid ng bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Dahil ang iglesia dapat ay nagkakaroon ng tinatawag na positioning in the body of Christ. Although maraming bahagi ang katawan ni Kristo, pero mayroong tinatawag, mga kapatid, na iisang katawan. At kapag iisang katawan, dapat iisang espiritu ang tinatawag na nangunguna sa katawan o nagdidiktar sa katawan.
Sabi ni Pablo, one Lord, one faith, one baptism. Iisang Panginoon at iisang pananampalataya. Now, makikita natin sa end time circle, pag sinabing one Lord, maraming end time na ayaw tanggapin ang sinabi ni Pablo. Dahil may iba dito na naging dalawa yung Panginoon nila. Pagdating sa tinatawag na one faith, nako, mas lalong lumabo ang naging resulta sa mga ministro dahil ang nangyari, ang daming pinaniniwalaan nila. So paano tayo magkakaroon ng isang pananampalataya sa pamagitan ng tunay na purong turo ng salita ng Diyos? Kapag sinundan lang natin yung mensahe ni Pablo, dahil sabi ng prophet, I preach what Paul preach. So kung anong ipinangaral ni Pablo, yun ang ipinangaral ng propeta sa ating panahon, at dapat yun din ang ating ipangaral sa ating panahon. At ang ipinangaral ni Pablo ay iisang Panginoon, hindi dalawa. At iisang pananampalataya, hindi maraming pananampalataya. When it comes to, if we're talking about faith, related po ito mga kapatid sa tawag na katuruan o doktrina. Ang doktrina sa end time ngayon, ang napakaraming strange doctrine na naglabasan. Paano tayo umabot sa punto sa pagkakaisa sa pananampalataya kung ang katuruan ng iglesia ay iba-iba ang turo? So ang paraan lang po mga kapatid na tayo ay magkaroon ng perfect unity. Dapat ang bawat isa na mangangaral, dapat ang bawat isang mananampalataya ay magsibalik sa linya ng salita ng Diyos. Dahil ang absolute po natin ay ang mensahe, ang salita ng Diyos. Dapat nating isang tabi ang lahat ng mga intelektual na interpretasyon sa salita. Dahil yan po ay nagbibigay ng tinatawag na sabi ng prophet, you make a detour out of the highways of God. So gumawa tayo ng detour. So kailangan natin na malaman na ang ating sinundan ay totoong mensahe. One faith, one Lord, one baptism, one accord. Sabi ni Pablo, sabi niya, and one God, the Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of God. Ang kaibahan lang po mga kapatid, kahit magkaiba, ang kaloob na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, binahagi ng Panginoon sa bawat isa. Dahil ang bawat ministro ay magkakaiba yung sukat ng kanyang kaloob na natanggap galing sa Panginoon. Pero kahit gaano kaliit ang kaloob, kahit gaano kalaki ang kaloob na natanggap sa bawat isa, pero kung iisang espiritu ang dumadaloy sa katawan, hindi po yan magkabangga-bangga. Yan po ay magkatugma-tugma dahil iisang espiritu ang tinatawag mga kapatid na nangunguna o nagbibigay ng mga kaloob na ito. Kaya nga sabi ng prophet, pag sabi ng propeta, kagaya ng pagsulat ng Diyos sa buong Biblia, out of 66 books, ito po ay isinulat sa iba't ibang lugar. Ang sumulat ito ay iba't ibang writer. At sabi niya, isinulat ito sa napakaraming taon ng agwat. Pero ang Biblia po, from Genesis to Revelation, ay hindi po nagkabangga-bangga. Sabi ng prophet, bakit? Kahit magkaiba ang sumulat nito, kahit magkaibang lugar, kahit magkaibang panahon at taon ang pagsulat, pero iisang espiritu, which is the Spirit of Christ, ang nag-anoint sa lahat ng sumulat ng kasulatan. Kaya hindi nagkaroon ng tinatawag na contradiction ang salita ng Diyos. So ganon dapat ang mangyari sa tunay na iglesia, sa iisang katawan ni Kristo. Kahit anong bahagi ka ng katawan, hindi pwedeng magkabangga-bangga. At bakit kamo? Dahil iisang espiritu po ang naging nanahan sa bawat isa. So paano natin matanggap ang iisang espiritu? Kailangan natin masundan ang tinatawag na Spirit of Christ na nandun kay Pablo, nandun kay Irenaeus, kay Martin, kay Columba, kay Luther, hanggang dumating sa propeta, down to the fivefold ministry. Iisang espiritu po yan na nag-anoint sa lahat ng mga lingkod, sa tunay na lingkod ng ating Panginoon. Kaya hindi po tayo mga kapatid malihis sa landas kung magawa lang nating manatili sa purong salita ng Diyos. Ito ang sabi ng prophet.
sa message sa prophet, I will restore. 1957, March 9, paragraph 33. And if the oneness function hadn't have went up to the one side and made an issue out of it, and wouldn't stay with their brethren, and let the Holy Spirit anoint them, and there would never spattered and broke up brotherhood the way it did. But what happens? The locusts begin to fly. It broke up brotherhood. You had to have a little unity of your own. Dapat magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Huwag nating hayaan na ang locust ay lilipad at kainin ang pagkakaisa na tinatawag na brotherhood. Importante po mga kapatid na ang bawat isa ay mayroong pagmamahal sa kanyang kapatid. Kaya sabi ng prophet, kailangan natin na magkakaisa. You had to have a little unity of your own. Unity is not an isolated thing. Brethren, unity is for the whole body of Christ. Ang unity po daw ay hindi isang tinatawag na isolated. Kaya I don't believe na may tinatawag na bahagi ng Panginoon na na-isolate. Dahil walang isolated part of the body of Christ. Dapat ang bawat bahagi ng katawan ay nagkakadugtong sa lahat ng bahagi hanggang mabuo ang buong katawan ng ating Panginoon. At doon po tayo magkakaisa. Dahil ang tunay na pagkakaisa, sabi ng propeta, hindi sa sistema, hindi sa credo, hindi sa dogma. Ang tunay na pagkakaisa sa salita ng ating Panginoon, sa message of the hour. Doon tayo po magkakaisa mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, He loves all of His church. Inibig ng Diyos ang lahat ng iglesia niya. He wants us all together. And when we come together, then in one accord, in unity, in power of the resurrection of His Son, Jesus, we need a love. Kailangan talaga natin ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig mga kapatid, yan po ang magbuklod-buklod sa lahat hanggang mabuo, hanggang matupad ang tinatawag na perfect unity. Sabi ng prophet, I don't care how much your ministers knows. Sa ating panahon, maraming mga ministrong tinatawag nila na all-knowing. Pero sabi ng propeta, I don't care how much your ministers knows. If he pushes and sees this other guy hasn't got anything to do with it, because I don't baptize like him, and he don't belong to our organization, he needs another dip at Calvary. Kapag ganito ang sasabihin ng isang ministro, sabi ng propeta, kailangan siya ng another dip of Calvary. In other words, kailangan siyang lumuhod sa altar at manalangin sa Panginoon at humingi ng awa. Dahil sabi ng propeta, kapag nawalan ka na ng awa sa iyong kapatid, ibig sabihin, nawalan ka na ng awa din sa Panginoon. So para magkaroon ka ng awa sa iyong kapatid, kailangan kang lumuhod at humingi ng awa mula sa Diyos. Para pag tumingin ka sa iyong kapatid na may nagkasala sa iyo, kaya mo siyang patawarin, kaya mo siyang bigyan ng biyaya. Dahil ang awa na binigay mo sa kanya, ay yan ang awa na galing sa kapatid na natanggap mo mga kapatid. Yun po ang sinabi ng propeta. So paano, kahit na marami tayong alam sa mensahe, pero nawala yung tunay na pag-ibig, nawala yung pagmamahal, nawala yung tinatawag na grace into our brothers and our sisters, there is something wrong behind. Hallelujah. Another thing, sabi ng prophet sa Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, 1963, June 4, paragraph 18, and there's no one person can do it by themselves. Hindi ito pwedeng magawa ng isang tao sa kanyang sarili lang. It takes us all. In other words, ang pagkakaisa hindi pwedeng magawa sa isang tao lang. Dapat tayong lahat ang gagawa nito at para tayo magkakaisa. It takes us all together to pull together, to pray together, to stand together in unity, in spirit, and pray for this.
brethren has been telling me that the churches had a prayer meetings prior this meeting. And I'm so thankful for that. When you gather together to pray like that, it changes the whole atmosphere when we pray. Powerful po mga kapatid kapag nagkakaroon ng unity ang iglesia. Unity in prayers, unity in prayer meeting, pagkakaisa sa lahat ng bagay. At sabi ng propeta, kapag nagawa ito ng iglesia, magkakaroon ang kaya ng iglesang baguhin ang atmosphere. What is the atmosphere? The influence behind, around us. Yung atmosphere ng pagkabahagi, yung atmosphere ng inggitan, yung atmosphere ng siraan, yung atmosphere ng tinatawag mga kapatid na pag-iisip ng masama laban sa kapwa. Kapag ito ay dinala natin sa panalangin, nagkakaisa tayong manalangin, kayang baguhin ng Diyos ang atmosphere na ito. Kaya nating maging, sabi ng propeta, the bride she can able to create the atmosphere around him. And what is the atmosphere? Ang tinutukoy ng prophet, that is the divine atmosphere. Magkakaroon tayo ng peace, joy, and love, long-suffering, gentleness, meekness. Ito ang atmosphere na divine atmosphere na sabi ng propeta na kayang i-produce ng bride kapag ang bride ay nagkakaisa sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Another thing, it would have never happened. Ito ay hindi pwedeng mangyayari kapag, but what did she come to? The womb of your heart, the womb that her spirit was in you. Your womb of your spirit is your mind. Your mind is a channel. You got 5 senses that controls the body. You got 5 senses that control the soul, conscience, and so forth. Nobody, there's say, taste, feel, smell, and hear, but there's only one channel to the inside of that soul, shows that you are a seed. You are soul, body, and spirit, and then one channel avenue, one way into that, your own premoral agency, that is you can receive or reject. You do whatever you want. So yung 5 inlets, at 5 inlets sa spirit, and 5 inlets sa body, ang atmosphere mga kapatid na magkakaroon tayo kung ano yung natanggap natin, ano yung napakinggan natin. At sabi ng propeta, kung ano yung natanggap mo, kung tatanggapin mo ang mensahe or i-reject mo ang mensahe, nasa iyo ang tinatawag mga kapatid na pagpili o premoral. Dahil ang bawat isa sa atin binigyan ng Diyos na tinatawag na premoral. Depende sa atin kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos o ito ay ating ibaliwala. Hallelujah. Sa Jeremiah chapter 3, ito ang pagkasabi ng scripture. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you the knowledge and understanding. Ito po ay tumutukoy po ito mga kapatid sa pagkaksa. Para magkakaroon ng unity ang iglesia, kailangan po sila na mayroon silang tinatawag na pastor, na yun ang naging channel ng Diyos sa iglesia para ang church ay i-guide ni pastor doon sa purong salita ng Diyos. At kung ang pastor na yan ay hindi siya tinatawag na anointed by God, maaaring magkalabo-labo po mga kapatid ang tinatawag na leadership. Sabi ng Bible sa Romans 12, 16, 17, be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Recompense no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Ito ang mga sinabi ni Pablo mga kapatid. Kailangan tayo na magkakaisa ng isipan sa bawat isa mga kapatid. Huwag tayong magbabataas sa ating sarili. Hallelujah. At dapat ang ating mga iniisip mga kapatid, hindi mga masamang bagay. Kaya sabi ni Pablo, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division amongst you. Dapat tayo magsasalita sa iisang bagay.
at dapat walang pagbahagi sa kalagitnaan ninyo. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, kailangan tayo ng perfect unity. Dahil ang perfect unity, mga kapatid, sabi ng prophet, there is a power in unity. Kapag nagkakaisa po tayo, mayroon tayong kapangyarihan, mga kapatid. Mayroon tayong kapangyarihang puksain ang gawa ng kaaway kapag ang tunay na mga anak ng Diyos magkakaisa. Ang tunay na mga ministro magkakaisa. Ang tunay na mga iglesia magkakaisa. Pero kapag ang iglesia nagsisiraan, nagbabangayan, walang pagkakaisa, mga kapatid. Hallelujah. At yun ang sinisikap ng kaaway, na mawala ang unity sa church. Kasi sabi ng prophet, ang isang bagay na kinatatakutan ng demonyo o ng kaaway, sabi ng prophet, when the bride she begin to recognize of herself, then Satan will become powerless unto her. Kapag nag-umpisa nang nakilala na ng nobya ang kanyang sarili kung sino siya, sabi ng propeta, ang kaaway ay wala ng kapangyarihan laban sa kanya. Kaya sinisikap ng kaaway na ang bawat bahagi ng katawan ng Panginoon ay hindi niya ma-recognize kung sino siya. Dahil kapag na-recognize ng bride ang kanyang sarili na siya pala ay bahagi ng ng salita ng Diyos, siya pala ay nobya ni Kristo, sigurado ang kaaway ay walang kapangyarihan. Dahil kanino si Satanas takot? Hindi sa mga ministro. Kanino si Satanas takot? Sabi ng propeta, sa salita ng Diyos. Doon siya hindi umubra. Lahat ng mga propeta ay nadaya niya. Pero nung dumating ang Matthew chapter 4, nung sinubukan niyang tuksuin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, nagtagumpay siya. Sabi ng propeta, only the word, ang salita lang po ang magtatagumpay. So sabi ng propeta, magkaroon lang tayo ng tagumpay o overcome, victory, kapag tayo ay manatili sa salita ng Diyos. Dalawang bagay na lang po ang aking gustong sabihin. Sabi ng prophet sa uniting time and sign, what a great thing it is today, Lord, to know that now we are united with one spirit. Amen. Napakadakilang bagay daw, sabi ng propeta, sa araw na ito, Panginoon. Dahil nalaman namin ngayon na nagkakaroon na tayo ng pagkakaisa sa iisang Espiritu. One Spirit, the Holy Spirit. Nagkaroon na tayo ng pagkakaisa sa Espiritu, which is the Holy Spirit, has got the word in His grip. Come in us. And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world, to unite ourselves to Jesus Christ. So kailangan nating kumalas. Kailangan natin, mga kapatid, na makawala sa salita para makipagkaisa tayo kay Kristo. Hindi ka pwedeng naging isa sa ating Panginoon kapag ikaw ay nakikisa ka pa sa sanglibutan. So kailangan muna nating putulin ang ugnayan natin sa sanglibutan para tayo maging tudganap na nakikiisa kay Kristo, mga kapatid. Sa anong salita, sa anong paraan, sa pamagitan ng pagtanggap sa purong salita ng ating Panginoon. And to think that someday, in a physical form, when a body like His own glorious body will sit down at the table at the wedding supper, and they'll be united and with marriage to Him. Darating ang araw, sabi ng prophet, kung tayo ngayon ay naging isa na sa Espiritu, sa salita ng Diyos, darating ang araw sa kanyang pagbabalik, pagparito sa physical na pagbalik ng Panginoon, sa second coming. At doon sa wedding supper of the Lamb, mga kapatid, sabi ng prophet, magkakaroon tayo ng tunay ganap na pagkakaisa. Hindi lang sa tinatawag na spiritual application, yan po ay tumutukoy sa natural, literal na pagkakaisa sa wedding supper of the Lamb. At yan ay magaganap pa lang po, mga kapatid. Pero ang iba nagtuturo na tapos na raw.
hayaan lang natin sila. Pero ang mensahero mga kapatid, maliwanag po na sinabi niya na yan ay mangyayari pa lang po, which is the second coming. Hallelujah. So anong sabi ng prophet? Through a ceaseless eternity, magkakaroon tayo ng perfect unity kasama ng ating Panginoon doon sa walang hanggang eternidad. Magkakaisa tayo doon mga kapatid. But as many as receive Him, John 1:12-13, to them give He power to become sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of God, but of man. Kapag tayo ay isinilang muli doon sa Espiritu, sabi ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. At sabi ng propeta, last quote, that's what is in the church now. Yan ang nandoon sa iglesia ngayon. But it's controlled by the law. Ito ay kinukontrol ng tinatawag na batas. And that law is not keeping by a bunch of commandments. Pero ang law na ito, ang batas na ito, hindi yung pagsunod sa napakaraming mga kautusan. It is a law of faith. Dahil ang pananampalataya natin mga kapatid ay may batas. At what is the law of faith? Jesus said, all things are possible to them that believe. And if you can believe it, whatever God will lead your soul to believe, that is yours. May tinatawag ang propeta na law of faith. At kapag kaya nating sampalatayanan ang lahat ng sinabi ng Panginoon, saan man tayo ililid ng Panginoon, yan ang ating bahagi. Ibig sabihin po, kung anumang mga bagay na ating napakinggan sa mga pangangaral, sa katotohanan ng salita ng Diyos, kapag yan ay ating sinampalatayanan, yan ay ating parte. Yan ay para sa atin. At kailangan nating tanggapin dahil para sa atin yan mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ng propeta. Every place that soles of your foot can sit upon by faith. Kinot ng prophet ang time ng Israel. Lahat ng dako na matungtungan ng iyong mga paa ay bahagi nyo, ay pag-amamay-ari ninyo. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Lahat ng bagay na sinampalatayanan natin mga kapatid, yan ay ating pag-aari. Bakit tayo nakatanggap ng mga blessing sa pamagitan ng prayers, the prayers of faith? Ipinagkaloob at tinugon ng Panginoon ang ating mga panalangin dahil lahat ng hinihingi natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pananampalataya, lahat ng bagay ang kanyang ipagkaloob. At bakit ipinagkaloob ng Diyos? Lahat ng bagay na ating sinampalatayanan, yan ay ating pag-aari. So kung naniniwala tayo mga kapatid sa huling mga araw na ang iglesia ay magkakaroon ng perfect unity, sigurado mga kapatid, mangyayari at mangyayari po ang mga bagay na ito. Hallelujah! Kaya sabi ng propeta, Satan's power is limited. Ang kapangyarihan daw ni Satanas limitado lang. Pero sabi ng prophet, faith powers brings to pass God's revealed revelation. Pero ang kapangyarihan ng pananampalataya, hallelujah, na binagkaloob ng Panginoon, ito po ang paghayag ng kapahayagan. God help those who cannot act and help themselves. Tinutulungan ng Diyos ang lahat ng na hindi niya kayang gawin sa kanilang sarili. Ang Diyos mismo ang gumagawa para sa kanila. Kaya sabi ng prophet, the all dishonoring God, Proverbs that said, God help those who help themselves. How ridiculous, God help those who can't help themselves. The power of God, what it does, the power of God, the only thing that can give eternal life, the power of God is the only thing. It's the power of God that build a tree. Lahat ng bagay nagawa ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit mo natanggap ang buhay na walang hanggan? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nagawa ang lahat ng bagay na
Sumilang ang lahat ng puno dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At sabi ng propeta, Satan's power is limited. Bakit? Hindi kaya ni Satanas magpatubo ng isang punong kahoy na magkaroon ng buhay. Ang nagawa lang ni Satanas, he can able to pervert what's God's created. Kaya ang perfect unity ng church, pervert ni Satanas sa pamagitan, mga kapatid, ng bangayan para hindi magkakaroon ng perfect unity ang iglesia. But we think that, mga kapatid, sa hapong ito, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin paano tayo magkaroon ng pagtunay na pagkakaisa. Isantabi natin ang mga bagay na salungat sa salita ng Diyos, private interpretation, intellectual na mga pag-unawa, kredo at saka sistema, at tanggapin natin, yakapin natin ang tunay purong salita ng Diyos. Sa ganong paraan, mga kapatid, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Panghuli, the perfect unity doon kay Kristo, mga kapatid, kapag tayo ay na-born again. Not the spirit, dahil ang tunay na born again, hindi lang po sa espiritu. The real born again ay doon po sa kaluluwa. Kapag na-born again ang kaluluwa natin, mga kapatid, tunay na tayo ay nagiging perfect na pagkakaisa doon kay Kristo. God bless us all. I hope sa maiksing panahon na naibahagi natin sa hapong ito ay maging daan para na mamulat ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kung bakit tayo walang pagkakaisa. So, paano tayo maibalik sa perfect unity kapag tayo ay perfect na babalik sa salita ng Diyos. So, God be praised, to God be the glory. Magandang hapon sa bawat isa, magandang gabi. At ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay ating binabalik sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, sa gabing ito, salamat po, Panginoon, sa oras na yung pinagkaloob sa amin ng bawat isa sa amin, O Lord, na sa pamagitan ng live streaming na ito, Panginoon, ay aming napakinggan ang iyong tunay na salita, Panginoon. At basbasan mo, Panginoon, at pagpalain mo at silyuhan mo, Lord, ang lahat ng salitang aming natanggap sa aming mga puso na magkaroon ng puwang sa bawat isa sa amin, Panginoon. At silyuhan mo na yung Santong Espiritu, O Lord, na ito ay hindi agaw ng kaaway, O Lord. Ito ay maging manatili sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo pa, Panginoon, ang organizer sa Zoom meeting na ito, Panginoon, aming mahal na kapatid, Brother Salazar, Lord. Gamitin mo siya, Panginoon, hanggang sa iyong pagpaparito, O Lord, na maging pagpapala sa lahat ng bahagi na iyong katawan, Panginoon. Ano man ang mga pangangailangan, O Panginoon, pagkatagpuin mo, Lord. Ano man ang mga karamdaman, ikaw ang Diyos, Lord, na walang pagbabago at nagpapagaling, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, dalangin namin, O Lord, ang perfect unity sa mystical body of Christ, O Lord. We longing for that, O God, someday na ito ay maganap, tunay na kaganapan na aming maranasan, Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin at lahat ng kapurihan at kalwalhatian ay ibinabalik namin sa iyong kapurihan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen at amen. God bless you at binabalik ko na sa iyo, Brother Jiho. Ng Panginoon. Salamat po, Pastor. At expected ko po at kahit at least mga isang oras. Mukhang maikli lang po. Okay. Panginoon, puri ng Panginoon, tunay na kahit napakaikli, pinagpala po kami sa Amen. mga salita ng Diyos at sa mga nanood sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay. Hindi ko bang kayo kilala kayo ng Panginoon sa gabing ito. Puri mo, Pastor. At ay dadako sa itong bahagi ng gawain sa mga isa pang pagpapahayag ng Panginoon na kanyang hinanda sa gabing ito. May pagkakataon kayo, pwede niyo po akong samahan. Pwede niyo kami samahan sa ilang bahagi ng salita ng Panginoon dahil mayroon tayong mahalagang announcement at pag-uusapan at mga
i-clear sa mga bagay. Ang ating topic ay mga kaganapan ng ating panahon sa huling araw na ito. At pinagtibay ba ito ng propeta sa huling araw na ito or ito ay kaisipan lamang ng tao mula sa kaisipan ng Diyos. Kaya samahan nyo kami sa gabing ito na konting pagkakataon pa na tayo magsalasalo sa salita ng Panginoon. Salamat, Pastor. Pagpablain kayo ng Panginoon. Pastor, maraming salamat sa time. To God be praised, brother. To God be the glory. Panginoon. Ang Panginoon at alam kong pinagpala kayo ng salita ng Panginoon sa gabi ito. At tunay na napakasarap magbulay-bulay sa mga salita ng Panginoon na kanyang pinapahayag dahil ito ang totoo nating buhay sa mga espiritual na bagay. No? Ito yung mga salita na kailangan natin na hindi lumilipas at hanggang sa pagwalang hanggan. Kaya mas mapalad ang taong nauuhaw sa salita ng Panginoon. No? At mas ginugugulan ang kanyang buhay sa mga salita na hindi lumilipas. Alam ng mga bagay lilipas na dapat ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kaya sa huling pagkakataon at tayo magbulay-bulay pa sa isang konting bahagi ng salita ng Panginoon kanyang hinanda sa gabing ito. Hindi ako nag-expect na napakikli ng preaching ni Pastor Lot at totally sana at hanggang alas 8 lang. Pero sa biyaya ng Panginoon at tunay na talagang pinagpala bawat isa at pati kami sa ministering ito sa kanyang mga salita na binitawan ngayong gabing ito. No? At tayo dadako lang sa salita ng Panginoon para tayo makarami at ating basahin ang ating text sa gabing ito. Dito sa Ezekiel 3:19. Ezekiel 3:19, ito ang sinasabi ito. Subalit binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan. Mamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo na iyon pananagutan. Connecting verse, itong lahat ng verse nito ay kailangan natin nakakonekto sa ating pag-uusapan. Dito naman sa Matthew 24:21, sabi dito, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kabigatian na ang gayon di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Purihan ng Panginoon at isang verse pa, Ephesians 4:33. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo kinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Last verse, 2 Thessalonians 2:10-12. At may buong daya ng kalikuan na nakapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi nagsimpalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ito yung pinakahuling verse na tawag doon, nakasama ng ating topic, Revelation 13:14. Sabi ito, at nadaya niya ang mga nanahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nanahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na may buong sukat ng tabak ng buhay at siya pinagkaloobang
makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay mga pangusap at may ipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at mga alipin at pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo at na huwag makabili at magpagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya ay bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 66. Pero yung Panginoon, tayo manalangin muna sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Bilad misa pa, Panginoon naman, narito muli ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon naman. At muling hinanda niyo, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na mapitawan ng inyong nais, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa pagpapatuloy ng series, Panginoon, ng mga huling babala, at Panginoon, bagong matinding paglipol, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito pinagtibay niyo, Panginoon, nung una pa lang, Panginoon, pagbukas ng ministry, Panginoon naman, at ito yung nangyari, Panginoon naman. Lord, dahil ito yung mga salita niyo, Panginoon naman, lagi niyo pinagtitibay na unang salita at sumusunod ang tanda, Panginoon naman, dahil kayo ang nagkaloob, kayo at Panginoon ang nagbigay at tumawag sa ministry ito, Panginoon naman. Lord, wala akong magawa sa aking sarili kung hindi kayo, Panginoon, mga bagay nito, Panginoon naman. Lord, ginagamit niyo lang ang templong ito upang gamitin niyo, Panginoon naman, upang kayo magbabala sa ministry ito ayon sa pagkatawag na inyong binigay, Panginoon naman. Lord, kayo ang daluyan ng salita, Panginoon naman. Itago niyo ako sa iyong likuran, Panginoon naman. Lord God, basahan lamang ako sa iyong harapan, wala akong magawa pag wala kayo, Panginoon naman. Kayo nagsabi, 2 at 3, Panginoon, nagtipon sa iyong pangalan. Nariyan pa sa aming kaligitnaan. Kaya lahat ng mga bagay na ito, inaasa namin sa inyo, Panginoon naman. Huwag niyo paintulutan ma-interrupt, Panginoon, ang internet, Panginoon naman. Lord, at proteksyonan mo, Panginoon naman, sa mga Panginoon, na mga masaselan, mga bagay na mga masambit dito na ukol, Panginoon, sa mga live ng kagaya ng Facebook na ito, Panginoon, na natatama sa kanilang patakaran, Panginoon. Lord God, at Panginoon, Ama, at kayo bahala maghari, Panginoon, magkontrol at mga bagay nito, Lord God, at ang inyong kapangyarihan ng siyang manguna, Panginoon, lalo sa inyong pangungusap, kayo maghari sa inyong mga salita. At ang mga bagay na sa inyo kalam nilalagas sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Puri ng Panginoon at binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus sa gabing ito at sa mga kapatiran namin, hindi ko man kayo maisa-isa at salamat sa inyong pagsubaybay sa gabing ito at sa pagsusubaybay niyo sa fellowship sa nakaraan sa Bugo. Pagapat di kayo nakapunta at ang iba sa inyo ay sumubaybay sa gawain ngayon. At puri ng Panginoon at ganun din sa mga kapatiran ngayon na nanonood na hindi ko man kayo kilala kayo ng Panginoon, kilala ng tupa ang tinig ng Diyos at kilala ng Diyos ang kanyang tupa. Hayaan niyo lang bigyan ng pagkakataon isang kaisipan na binigay ng Panginoon sa topic na ito na kung ito naman pinatunayan sa kanyang salita, no? At tawag doon at pinagtibay sa kanyang salita, ito'y dapat lang tanggapin, no? At ipag-isa sa ating pag-iisip, no? At pag ito'y mga bagay na may pagpapatibay at resibo sa kanyang mga salita, ang dapat natin tanggapin ito dahil ito'y mula sa salita ng Panginoon, no? Ang topic natin ngayong gabi ay sa pagpapatuloy ng ating series na nasimulan. Nandito na tayo sa part 5, ang huling babala bago ang matinding paglipol, no? I-remind ko lang sa pagbukas ng ministry ito at naalala ko nung panahon nung pagbukas ng ministry ng 2019, minsan ko nabanggit, ulitin ko lang sa mga sumusubaybay sa gabing ito. At ang una ring binigay, ang title ay ang tawag doon ay ang
babala bago ang paglipol. Dito naman, ang huling babala bago ang matinding paglipol. Anong pagkakaiba sa dalawa? Ulitin ko, ang unang babala, ang unang title, simula pagbukas ng ministry, December 28, 2019, ang unang series na ibinigay niya, babala bago ang matinding, babala bago ang paglipol. At pag yung natapos niya ang part 7, at basta ginawa lang ng inyong lingkod ang pinapasabi ng Panginoon at ayun ang topic na ibinigay niya, no? At tatawag doon at kumilos lang ako ayon sa kalooban ng Panginoon, eh wala naman ako iniisip na magkakaroon ng pandemya. Hindi ko naman iniisip kung ano susunod nun, no? At tatawag doon, nangangaral lang inyong lingkod at pagtapos ng part 7, pagbaba na sa pulpito ng part 7 ay alauna ng hapon yun at nakakasabay na yung pagputok ng bulkan Taal sa Manila at sunod-sunod na yung COVID, sunod dun hanggang sa umapunta na doon sa Turukan, sa kanilang braso. No? Ang tanong dito, anong kinalaman yun sa panahon natin? Ang tanong dito, nakasulat ba yun sa Biblia na at marami nagsasabi mga kuro-kuro, mga denomination tsaka mga ibang end time message dito sa end time circle na kung saan ay pagbabawas lang daw yun ng populasyon, wala raw yung kinalaman sa Great Tribulation. Naniniwala naman ako na hindi pa Great Tribulation. Pero naniniwala ako, nagpasimula na ang panimula ng kahirapan. Masasangayunan niyo ba ako? Pero kung sakaling hindi, hayaan niyo lang muna matapos ang gawain ito, wag niyo lang po nang pangunahan ng pag-iisip ng tawag doon, dapat tayo mayroon tayong kaisipan na open-minded upang malaman muna natin kung ano yung mga bagay na ito. Makikita natin ang climax pag natapos ang mga bagay nito upang malaman natin ang mga bagay na yun kung ito ba'y binanggit at nahula ng propeta. Kasi marami nagsasabi ng ministro na wala raw sa quote ng propeta tungkol sa mga chip sa balikat na ilagay nila. No? Pero meron po rito mga quote na babasahin ko sa inyo na sinabi ng propeta patungkol doon na hindi lang nakita ng iba kasi ibang hinahanap nila. No? Kasi pag ang hinahanap mo ay na wala, ang bibigay sa'yo wala. Pag hinahanap mo na wow ka na mayroon ba talagang ganito mga bagay, papakita sa'yo ng Panginoon. No? Pero ito'y kapahayagan at kailangan ito'y pagtagpig-tabi at pagsamasamahin para mas makita ng malinaw. Ngayon, ang title natin, ang subtitle natin sa gabing ito, no? Ang pinaka-topic natin ay ang huling babala bago ang matinding paglipol, no? Sa pangalawang pagkakataon, ang unang title ay babala bago maglipol, ngayon naman ang huling babala bago maglipol, bago matinding paglipol. Ang Biblia ay nagsasabi na mayroong pasimulan ng kahirapan. At ang Biblia ay nagsasabi mayroong matinding kahirapan. Ito naman ay yung unang warning bago ng panimula ng kahirapan, no? Ito naman ay warning patungo sa matinding kahirapan. Hindi dalawang tribulation, kundi karugtong ng great. Nagsimula lang siya sa panimula at papunta na yan sa Great Tribulation. Kaya nga ang preaching ngayon, kung hindi kayo, kung nagmamasid kayo, nanawagan ng Panginoon ng pagkakaisa, nanawagan ng Panginoon na wasakin ng mga bakod-bakod, nanawagan ng Panginoon na sana tayo mag-ibigan na sa bawat isa. Kasi kung tayo nga hindi pa nakakaabot sa rapturing faith, paano tayo makakarating sa rapture? Literal. Amen. No? Kasi baka maabutan tayo ng ganyan, no? Ng ganyang kalagayan, no? Sa sobra natin tawag doon ay buntot sa mga grupo-grupo lang natin o sa kakampi-kampi natin o sa mga bagay, barkadahan lang natin, nalilimutan natin ang katawan ni Kristo ay sa iba-ibang mga bagay na grupo na kailangan pagsamahin sa iisang tawag doon, no? Minsan kasi dahil nakakulong tayo sa isang grupo, hindi natin nakukuha na meron pala tayong mga kapatid sa ibang lugar na tawag doon na hindi natin maabot dahil minsan ang kapwa mga pastor na hindi nagkakasundo, hindi tuloy maabot mga ibang kapatiran nila doon dahil sa mga pastor na hindi nagkakaisa. At hindi natin mawawala, may kanya-kanyang kauhawan yan sa bawat mga mga membro doon sa kanyang mga pastor. May kanya-kanyang kauhawan yan na gusto sana ng pagkakaisa, gusto sana na makakain ng mga iba-ibang putahe ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng iba-ibang kaloob na binigay ng Panginoon sa fivefold ministry. Pero meron lang silang mga grupo, meron silang mga samahan, no? Kampi-kampi na hindi dapat nangyayari, no? Pero pag sa langit, pag dumating ang rapture, magkita-kita din doon ng mga hindi kakasundo. Pwede ba doon maglaglagan kayo? No? Hindi, two Lord lang dito.
Oh, yung hindi to Lord, baba. Oh. Hindi, ano lang dito. Tawag doon, at third coming lang dito, yung hindi sa third coming, baba. Oh. Walang ganun. No? At lalo na, pag wala sa tamang sinasabi ng salita, ang iyong salita, huwag ka na mag-expect ng rapture kung ito hindi nakatulay sa salita ng Diyos. At lalo na sa pinagtibay ng may thus saith the Lord mula sa propeta, dahil siyang patnubay natin sa huling panahon ito. No? At marami ngayong kaisipan ng tao na hindi kanya-kanyang puro-kuro ng kanyang mga sariling kaisipan patungkol sa interpretasyon ng huling araw na ito. Na dapat pwede tayong lumago sa kapahayagan ng Diyos basta ito ay nakatuloy pa rin sa salita ng Panginoon. Kasi ang message ng propeta ay 1,000 book. No? At tawag doon, lumalabas yan sa pangangailangan na binibigyan ng Panginoon sa napapanahon. Kung anong kailangan sa panahon, biglang lumalabas. Sino ba mag-expect na mayroon palang quote tungkol sa bakulaw? Lumalabas lang sa panahon na pangangailangan. Sino ba mag-expect na sinabi ng propeta pala, babalik muli ang kapigatian, no? Pagtapos sa gawin ng nobya, babalik muli ang kapigatian. Bueno, sunod ay matinding kabigatian. Pag sinabi kasing babalik, mamaya babasahin natin yan, may kabigatiang nauna. Kaya tama talaga. Yung babala noon, babala bago ang paglipol. Nagsimula ang pandemya, nagsimula yung mga truk-truk, mga bagay na yun, no? At nanahimik kasi parang bagyo yan eh. No? Parang isang bagyo na pag parating na siya, no, mayroon po ng parang nahimik na kala mo wala nang bagyo pero may darating pala na mas malaki. No? Di ba? Kala mo yun na yun, malakas ang hangin, yung titigil pala siya, minsan parang sisikat pa yung araw, tapos mayroon pala siyang binubuo na mas matindi. Ganun ang Great Tribulation. Kaya kala nyo na nanahimik ang panahon ngayon, ngayon papatunayan ko sa inyo, sa biyaya ng Panginoon, sa papatunayan ng Diyos sa inyo, sa biyaya ng Panginoon, at kasama ng testimony sa gabing ito, nagpapatibay sa related na ng pangyayari, na ang panahon ay hindi po tahimik, secret lang, nakalihim lang. Pero kung tayo mayroong filter na panala, malalaman natin mga ito. Ayaw kung tawag doon, ay hindi ko gusto may masagasaan dito, tawag doon at kung kayo open-minded, hayaan nyo lang muna ibigay ang inyong mga tenga sa pagkakataong ito upang malaman ang mga bagay ito, upang marinig. No? At wala tayong extension dito, tawag doon, wala tayong motibo rito na saktan ang bawat isa o para tawag sa magitan doon, mabuot kayo sa akin, magalit kayo sa akin. No. Kailangan lang natin ibigay ang salita ng Diyos na sinasabi ng salita at mula sa propeta rin may pagpapatibay upang mapagtibayin ang mga bagay na ito. No? At pag ito, sabi ng Biblia, ang isang bagay na salita, pag ito hindi nangyari, hindi ang galing sa Diyos. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung unang kanyang mga kanyang mga warning ay pinagtitibay niya palagi. Kaya naniniwala ako sa huling pagkakataong ito ng huling babala bago ang matinding paglipol. Sino naniniwala rito na malapit na pagbabalik ng Panginoon? Pag hindi nyo alam yan, malahin nga kayo pumapasok dun sa sinabi sa Luke. Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisibili, sila ay nagsisisi sa pag-asawa, wala silang kalabalan ng pag-unaw ay naroon na pala. No? Wala rin pinag-uusapan, hindi yung para lang sa mga sanlibutan, para din yung sa mga tulog ng mga nag-aangking Kristiyano. Sige sa trabaho, sige kain, sige pag-asawa, sige mga bagay na pero wala silang kalabalan, pag-unam, naroon na pala. No? Kasama kayo doon pag kayo malahininga. Pero kung hindi kayo malahininga, purihin ng Panginoon. No? Kaya yun ang title natin, Part 5, ang huling babala bago ang matinding paglipol. Ang subtitle natin, ang spiritual na marka ng Diyos at ang marka ng hayop at ang literal na markahan. Dito po ang iba sa mga anti-message na hindi nila nakikita ang literal na markahan. May sinabi bang propeta ng ganon? Mamaya, babasahin ko sa quote. Kaya tulutan nyo ako na matapos lang ito at para makita nyo yung climax kasi pag hindi nyo tinapos, baka mamaya pagkakataon na pala para marinig ang mga bagay na yun na may sinabi pala ang propeta. I hope believe kayo sa propeta at naniniwala rin kayo sa propeta, yung mga believer dito nanonood sa oras na ito. At kung maniniwala lang kayo sa ibang bahagi ng salita ng salita ng Diyos sa propeta at yung iba itatakwil nyo, may problema. No? At tawag doon ay ito ay kailangan nating pakinggan muna at samahan ng pananampalataya. At ito ay hayaan natin ng Diyos ang magbigay sa atin ng linaw upang makita natin ang panahon. Kung tayo yung mga nagkamali sa ating mga desisyon at parang dumating sa inyo, parang ito ay nakaka-personal para sa inyo, hindi ko pa kayo gustong saktan.
Ang nais ng Panginoon kaya nga warning. Ang salitang warning before judgment, pinagsisisi po. Ibig sabihin, bago pa umabot sa ganung pagkakataon, mag-repent. No? Pinagre-repent po, ayun ang purpose ng warning. No? Kung may mga bagay na desisyon na nagawa at iniisip nila na walang kinalaman. Diretso ko na sasabihin walang paligulugoy na sinasabi ng ibang mga pastor na walang kinalaman ng bakulaw sa sistema ng literal na markahan. Hindi kasi ang marka ng hayop ay pagtanggi sa salita, espiritual yun. Pero mayroon pong literal na markahan na magiging batas ito, sabi ng propeta. Mamaya babasahin natin yung mga katibayan. Inuunahan ko lang muna, no? At lilatag natin mamaya, no? At ang tawag doon ay mga bagay na yon na kung saan ay hindi din sila naniniwala na bahagi iyon ng sistema. Lalo na pag mapagtibay na simula i-testimony. Ngayon, sa oras na ito, bago ako magsimula, ito-testimony muna ni Mrs. ang tawag doon ang mga kaganapan sa literal. Hindi siya mag-preach, hindi siya mangangaral, sa mga realidad lang siya nangyayari para mas matulay natin ang mga salita ng sinasabi ng propeta sa quote at saka sa mga verses na magpapatibay at paano mo nasasabi na nangyayari, anong kinalaman na sinabi ng propeta ng mga bagay na yun? Hindi naman nakikita yung mga nangyayari sa paligid. Ano ba yun? Wala naman, tahimik naman. Ngayon, tutulungan namin kayo na para kasi kami gumagalak na lumulukso na aming puso Kasi sa mga nakikita sa kapaligiran at mga sikreto ng mga agenda ng Papa sa Roma, nakikita na namin na at nadahan-dahan na sila kumikilos mapunta sa Great Tribulation at nakahula pala sa mensahe ng propeta. Pero pag hindi nyo alam ang panahon ng kinakabuhayan nyo, natural, hindi nyo ma-appreciate ang mensahe ng propeta. Tsaka mga verses na ating babasahin. Kasi hindi nyo nakikita ang panahon nyo Yung iba nagtatrabaho sa internet, yung iba nagtatrabaho sa online job, pero at hindi sila nagsisearch sa panahon kinakabuhayan nila kung ano yung mga agenda na katago sa bakulaw. At saka sa iba pang mga bagay na kumikilos ngayon ng papasekreto na tinatawag nilang Great Reset. No? Maselan ng preaching ngayon, tulungan nawa tayo ng Panginoon at bigyan ng linaw at bigyan kababaan ng puso na mapagkumbaba sa kanyang salita at magkaroon tayo ng kaisipan na hantayin niyo munang matapos hanggang sa dulo. No? At naniniwala akong anak ng Diyos ay hindi basta-basta humatol hanggang niya muna papakinggan. Kasi baka kung ano hinahatol mo, siya pang humatol sa'yo. Baka umaya mautulad kayo sa panon ni Noe, no? Na si Noe ang hinahatulan, binilagay mo yung bundok, yung arka sa bundok, dapat sa tubig. Balik na tuloy nangyari sa kanila. No? Ang Diyos tuloy humatol sa kanila sa pamamagitan ni Noe, sa yung arka na umakyat na sa tubig, nangalunod silang lahat. No? Ingat, kasi baka may yung hinahatol nyo at di nyo muna pinapakinggan salita ng Panginoon, baka bumalik sa mga taong sarado ang mga pag-iisip patungkol sa katotohanan. Totally, pag napatunayan niyo naman sa salita ng Panginoon na at tiyak kayo sa inyong sarili na mali talaga, di patunayan din sa pamamagitan ng salita. Pero lahat ko rito sasabihin, susubaybayin natin na ito may pagpapatibay sa pamamagitan verse to verse, quote the quote, sa pamamagitan ng propeta. Ang subtitle natin, ang spiritual na marka ng Diyos at ang marka ng hayop at literal na markahan. No? Bago ko pa-testimony si Mrs., pag nandoon na tayo sa topic ng susubaybayan ko muna, papasok muna ako kasi ang title natin ngayon ang spiritual na marka ng Diyos at ang marka ng hayop at ang literal na markahan. Ibig sabihin tatlo yan, marka ng Diyos at marka ng hayop, spiritual yan, at literal na markahan. Ibig sabihin tatlo ang pag-uusapan natin ngayon. No? Ang unang pag-uusapan ay marka ng Diyos. Ang pangalawang pag-uusapan ay marka ng hayop, puro spiritual yan. At ang ikatlong pag-uusapan natin, no? At bago natin pag-usapan ang literal na markahan, ibig sabihin naging batas ito o realidad na kaganapan, at papakita muna namin sa inyo sa pamamagitan ng testimony kung anong mga bagay na nangyari sa mundong ito sa mga realidad. Kasi si Mrs. po nagsisearch yan at si Mrs. po ay may connection ng mga bagay na mga page at mga bagay na kung ano ang mga bagay doon na mga nagbubukas ng mga nakatagong lihim diyan, kaya update siya sa mga nangyayari sa huling araw na ito, no? At diyan sa tinawag, hindi naman siya preacher, hindi naman siya testimony lang niya. Wala siyang babasahin na quote, wala siyang babasahin ng verse. Testimony lang niya ang mga nagaganap sa panahon para mapagpatibay ang mga nagaganap sa panahon, ipagtitibay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayong gabi, itutuloy natin sa salita ngayon. Iko-combine silang dalawa para tumibay siya.
No? Sabi rito, pasok tayo sa first verse natin. Sabi rito sa Ezekiel 3:19, subalit kapag binigyan mo na sila ng babala at hindi sila nagsisi, ibig sabihin, ang babala pala, binibigay para magsisi before judgment. No? Sa kanilang kasamaan, mamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Hindi pananagutan ng mga ngaral. No? Ano ba ang kasalanan? Yung alam mo na, narinig mo na, tapos tawag doon ay tinanggihan mo pa. Ay, nang higit na kasalanan, katampalasanan yun eh. No? Ay, brother Joe, hindi lang ako manunood, hindi lang makikinig para hindi ako magkaroon ng katampalasanan. Eh, sorry na lang. Nalaman mo may ganitong topic, tapos tinakasan mo. Di ka pa rin makakatakas sa mata ng Panginoon. No? Kasi may pagkakataon na marinig mo, pero hindi mo binigay ang tenga mo. Ang purpose dito, para ma-enlightenment tayo sa umagitan ng salita ng Diyos. No? At sabi rito, sa Mateo 24, no, binasa ko na yan kanina, diretso na lang tayo doon kasi yan ang front ng mga verse ko. Dito na tayo papunta sa 1 Peter 5:6. Dito na tayo magsisimula sa 1 Peter 5:6. Sabi rito, kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Ayun ang kailangan natin sa gabing ito. Kailangan natin magpakababa sa kapangyarihan ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. May panahon. Na may panahon ng darating na kailangan natin mabantayan para itaas tayo doon at hindi tayo mapunta sa baba. No? Na hindi natin, ibig sabihin, yung hindi natin tawag doon ay pag dumating kapanahunan na yon na kailangan mahayag yun before mangyari yung mga bagay na yon, ay alam natin, updated tayo sa ating kinakabuhayan. Kasi nakakalungkot isipin, may mga ilang nagsasabing mananampalataya pero hindi nila alam ang kanilang kinakabuhayan. Nangangapa sa dilim. Diretsahan lang tayo. No? Sabi rito sa Ephesians 6:14, sabi rito, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay magbigkis na katotohanan na may sakbat ng baluti ng katuwiran. No? Salita, katuwiran talaga. Natin yung mga paa ay may panyapak na paghahanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas ng suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbete ng kaligtasan at sa tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Itong lahat ng binabasa ko tungkol to sa marka ng Diyos. Pangangailangan to tungkol sa marka ng Diyos. No? Sunod, isa pong bahagi ng mga verse tungkol sa marka ng Diyos. 2 Thessalonians 6:16, sabi rito, anong pakikisama meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo sa mga bagay na marumi. Ibig sabihin, pag hindi kayo nakikipagkompromiso sa salita ng Diyos o sa mga sistema, ibig sabihin, may marka kayo ng Diyos. At kayo'y aking tatanggapin. Ibig sabihin, doon pa lang kayo tatanggapin para magkaroon ng marka ng Diyos. Oh? Pag nagsihipo kayo doon sa masasama o mga bagay na mga pagkukumpromiso sa salita ng Diyos, hindi kayo tatanggapin. Sino tatanggap sa inyo? Marka ng hayop. No? Ang marka ng hayop, pagtanggi ng salita, ayan ang original. Ulitin ko, ang marka ng hayop ay pagtanggi sa salita. Sabi ito, at ako ay inyong magiging ama, at ako ay inyong magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Isa pang verse, sabi ito sa 1 Corinthians 16, mas marami tayong babasahin kasi pagtitibayan nga natin ating pag-uusapan. Sabi ito, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo mga pakalalaki, kayo'y magpalakas. Sino bang mga tunay na may nanonood ba rito mga lalaki? Magpakalalaki raw. No? Ibig sabihin, at kung lalaki tayo, kung tayo mananampalataya at magpakalalaki tayo, ibig sabihin, handa mong harapin ang mga bagay na itong usapin. Dahil hindi mo nang matatakasan to eh. Kahit i-ignore mo yan at hindi ka nagpa-warning sa Diyos, darating na darating at judgment, hihingi ka ng unawa para malaman mo, ano ba, bakit nangyari ito? Bakit nandito na ako sa Great Tribulation at bakit hindi ako nakasama sa pag-agaw? Hindi ka nakinig sa warning ng Diyos. Ang Diyos ay palaging gumagamit ng warning ministry o tagababala sa loob ng fivefold ministry upang ganapin ang kaloob na yon na ang Diyos ang siya nangungusap para parating sa iyo ang warning na yon. No, hindi ako propeta, hindi ako si Brother William Branham. Kinuha lang ang Revelation 10:8
kunin mo ang bukas na aklat at pagtitibayin uli sa panahon ito. Siya ang Revelation 10:7. Ang Revelation 8 ay yan mga ngaral sa panahon ito na kinuha lang ang bukas na aklat, yung mga hiwaga na nahayag, no? At ang Diyos muli ang siya magtatagpi-tagpi ng kanyang sariling salita upang ipagtibay sa ating panahon at sa pamamagitan pa rin ng mensahe ng propeta, ayun pa rin ang magwa-warning. Sasariwain lang ang warning ng propeta at sasariwain ng kanyang mga warning noon para sa ating panahon na nahinula na at ipapangaral lang yun ng fivefold ministry ng kanyang mga ngaral upang pagtibayin na ang kasulatang ito naganap sa inyong harapan. Di ba ang tipo ni Barbanam, si John the Baptist? Ano ang tipo ng nobya? Si Kristo. Ang sabi ni John the Baptist, ang nahuli sa akin ay una sa akin. Kasi bago pa si Abraham, naroon na siya. No? At yung dumating na si Jesus, na wala na sa eksena, si John the Baptist. No? At si Jesus yung nangaral na sa templo, bago siya tinakwil ng mga Pariseo, dahil nabulabog sila sa kanyang sinabi, kaya ngayon nangyayari din yan eh. Pag binubuksan ang salita ng Panginoon at ang kasulatan ito ay nagaganap sa inyong harapan, marami nagagalit din sa ministering ito. Pero mahal ko yan, pero sila ay walang pag-ibig. Kasi wala silang pag-ibig sa salita eh. Kaya wala rin silang pag-ibig sa akin. Ganun ang resulta nun. No? Hindi ang mga Pariseo, hindi mo na hinantay ang paliwanag ni Jesus kung bakit niya sinasabi ang kasulatan ito ay naganap. Dahil trabaho nila pumatay agad, mamamatay tao. Kaya sila nabulabog. No? Wala silang kababaang loob sa salita, hindi sila marunong maghintay ng tamang kaisipan para mahayag sa kanilang mga bagay na yun. No? Ganon din nangyayari ngayon. No? Kaya judgment nangyari sa kanila, bumalik lang sa kanilang hatol nila kay Jesus. Kaya ngayon, pag inatulan nyo ang nobya na si Kristo rin ay nasa nobya, babalik lang sa inyo yan. No? Kung ano yung hinatol ng tao, thus saith the Lord, ay babalik din sa kanya. Lalo na't mayroong thus saith the Lord ang salita at pinagtibay, sino nga hatol sa Diyos? Trabaho ng Diyos humatol. No? Sabi rito, anong sabi ito, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo mga pakalalaki, kayo mga palakas. Yan ang bahagi ng marka ng Diyos, ng Diyos pala, No? Galatians 5:22. Gapangin natin to. Sabi rito, dadapat ang bunga ng Espiritu ay anong topic kanina? Pag-ibig. Nung preaching sa Bugo, wala kayo napapansin. Yung mga kapatiran na doon, yung mga nakiisa doon at mga nanood doon sa gawain, wala kayo napapansin ang nananawagan ng Panginoon sa pagkakaisa at magmahalan. Wala sa akin na ang mga bagay na at bakod-bakod at mga bagay na mga hatred, mga bagay na yan at mga tawag doon. Gusto nyo maabutan kayo ng huli ng lahat kung kailan nyo pagagawin yan? Nananawagan ng Panginoon, hindi biro ang panahon. That's it, the Lord. Malapit na bumalik ang Panginoon at papasok na po tayo sa Great Tribulation, no? At ang nobya ay agawin na. No? Pagtitibayan niya ngayon, dapat alam niyo ang orasan. Hindi wala nakakalam ang oras at araw, pero alam niyo ang mga tanda ng panahon. Alam niyo ang panahon ng kinakabuhayan niyo. No? At tawag doon, mayroon tayong mga tanda ng panahon kung nasaan na tayo. Sabi rito, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwiran. Ibig sabihin, pag umibig ka sa kapwa mo, tapos hindi mo man ipapangaral ang katuwiran dahil sabi pa nga unang meeting doon, ng unang attend ko sa Bugo, sabi doon, at tanggalin natin ang mga doctrine. Mag-ibigan na lang tayo para hindi mawasak ang pag-iibigan. Tapos at para lang tayo, para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Huwag na tayo magbukas ng doktrina. Tapos para yung magkaisa lang tayo. Ibig sabihin, iiral talaga ang pag-ibig. Pero pag mabubukas ka ng katuwiran, itatabi yun. Dahil sa pag-ibig, hindi. Ang sabi ng Biblia, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwiran. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang katuwiran. Kasi ang doktrina nang mula talaga sa may that's at the Lord ng salita ng Panginoon, sa saktong kanyang katuwiran o kanyang salita, yan ang katuwiran ng Diyos. Huwag lang baluktutin. No? Katuwiran, ano pa? Kapayapaan. Pag sinabi kasing kapayapaan, walang bakod-bakod doon. Pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayon, ang walang gayon mga bagay, walang kautusan, at pinako sa krus ang mga na kay Kristo Jesus sa laman, kasama ng mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, mga silakad naman tayo
ayon sa Espiritu. Yan, bahagi pa yan ng marka ng Diyos. Sunod, Roma 8:27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kaloob ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hirang ayon sa kaloob ng Diyos. Hirang, ha? No? Jeremiah 17:9, 10 hanggang 10. Sabi rito, ang puso ng tao ay mandaraya. Ito na. Yung mga bahagi na yung binasa natin tungkol sa marka ng Diyos. Pero may magsasabi, may marka sa kami ng Diyos. Nobya kami. Marka rin kami ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Bakit? Kasi sabi rito sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, lubos na masama. Sino nakakalam kung paano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ang puso at isip ng tao. Walang malilihim sa Diyos. Kung sabihin mo, may marka ka ng Diyos, pero ang salita kasing marka ng Diyos, katuwiran ng Diyos yun eh. Kasama din ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, na gaya ng iyong sarili. Ibigin mo siya, na hindi na pagtatangi ng tao. Pag salungat yun, mga bagay na yun, pasensya na lang, sorry for that, marka ng hayop yun. Kahit sabihin mong tinatanggap mong salita, pero yung bunga naman ng katangian ng salita, hindi nagaganap sa'yo. Marka pa rin ng hayop yun. Tinatanggihan mo pa rin ang salita ng Diyos, maaaring bilib ka, nag-i-aiming ka sa salita ng Panginoon, pero yung katangian sa iyong bunga, sa Espiritu, ng iyong bunga ng Espiritu, hindi naman kumikilos ng kanyang katangian na bilang marka ng Diyos. Pwede ba yun? Marka ng Diyos, tinatanggap mo, tapos sumasalungot sa iyong puso at damdamin at ang iyong buhay, marka ng hayop ang lumalabas. Hindi pwede yun. No? Kaya sabi rito ng quote, 1957, mga Hebreo ika-6 na kabanata, number 3, sabi rito ng propeta, maaari nga kayong gumaya sa isang Kristiyano, subalit darating din ang panahon, hindi nyo yan kayang pangatawan pa. At malalantad kung ano ba talaga kayo. Sadyang hanggang dula ang kakayanin ng pinakamahinang dugtungan ang buong tibay ng isang tanikala. No? Lilitaw pa rin talaga yun. Hindi ko natatapusin yan, hanggang doon lang, no? Para makarami tayo. Sabi rito sa 2 Timothy 4:3, dito na, papasok na tayo ang mga kasulatan o verse to verse, quote to quote, na mga tungkol naman sa marka ng hayop. Sabi rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin na magaling na aral. Pag hindi nila tiniis ang tamang aral o magaling na aral, tinanggihan ang salita. Pag ang pagtanggi sa salita ay marka ng hayop. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin na magaling na aral, kundi magkakaroon sila ng kati ng kanilang tenga, ay magsisipagbuntong sila ng kanilang sariling guro. Maglilingkod pa rin naman sila sa Diyos, pero maghanap sila ng pastor na ayon lamang sa gusto nila. Na inakala nila naglilingkod sila sa Diyos, pero hindi nila alam, pag tinanggihan mo ang salita at naghahanap ka ng guro na ayon sa iyong